Good morning mga kanegosyo. Panibagong araw na naman tayo ngayon. Ngayon lang ulit ako na gumawa ng video dahil medyo na busy na kang araw. Pagka-open nga ng tindahan, ito agad ang ginagawa ko. Nag-stretch muna ako para hindi tayo may stroke. Medyo mataba na kasi tayo. Puro po lang kasi yung ginagawa maghapon. Kaya nga, konting galaw-galaw lang. Pagkatapos ko nga mag-exercise, ayun, magpapakain na ako ng mga anak ko. Ito na nga pala yung mga anak ko. Mga manok. At dahil wala pa tayong tunay na anak, ngayon ay manok lang muna yung anak natin. Medyo bata pa kasi tayo. Ang edad ko pala ay 26 pa lang, medyo hindi pa makabuhay. Medyo mahal pa palang bigas ngayon kaya hindi mo na tayo gagawa ng bata. Ayun, pagkapakain ko nga ng manok, chine-check ko na yung mga stock na display para maganda sa paningin ng mga customer, palaging puno yung mga display natin. Yan ang dapat nating gawin kapag may mga pwesto tayong ganito. Palagi dapat puno yung mga lalagyan. Dagdag attraction kasi yan sa mga paninda natin. Dapat palagi rin malinis yung harapan natin. Presentable sa mga customer para bumili sila sa atin. Araw-araw ko palang chinecheck yung mga butil ng mga bigas ko. Minsan kasi may mga nahalong bato, tinatanggal ko yan, baka makakain yung customer natin ng bato, hindi makita. Minsan kasi natatalsikan, hindi sinasadyang matalsikan ng mga bato kapag nagwawalis. Ito na lang pala yung naiwan nakaraan sa mga nirepack namin. Bali, 40 piraso yan siya. Ito na lang yung naiwan. Mamayang hapon, magre-repack kami ng marami para marami tayong displaying 10 kilos. Brown out pa kasi ngayon palaging brown out dito sa amin sa Palawan. Sana'y may magawang action si Rapi Tulfo dito sa amin. Ito pala yung nire-repack namin na variety ng bigas. Tingnan nyo naman, napakaganda. Ito na lang pala yung mga naiwan sa mga pinamili ko nakaraan ng mga bigas. Ngayong araw sana gusto ko sana mag-pick up ng mga feeds dahil wala na akong mga panindang feeds. Yan na lang yung naiwan. Kaso hindi ako makapick up dahil sobrang busy pa ng kuya ko dun sa bago niyang pisto. Yung truck niya kasi yung inaarkilahan ko. Bali, next year sana swertein tayo. Yung target ko pala next year ay truck para may sarili na akong service. Hindi na ako pabayad sa patracking. Bali, binabayad ko pala kada per sako ng mga bigas ay sa 50 kilos. 20 yung pamasahe niyan sa tracking. Kumbaga kung magpapadeliver ka ng mga 75 sakos, babayad ka ng mga 1.5. Mga ganun, sobra 1.5. Pero sa akin, 1.5 na lang binabayad ko. Ito na lang pala yung mga natira sa mga mangga na tininda ko. Kunti na lang. Bali 30 kilos siya nakaraan. Tapos yung mga apple, yan na lang rin. Kaya mamaya, mamimili rin ako ng mga prutas. Ito nga pala yung mga stock ko ngayon. Yan. Ipapakita ko rin pala yung space ng kuya ko sa kabila. Yan, yan. Para may idea yung mga gusto rin magtayo ng ganitong negosyo. Kahit maliit lang. Ito nga pala yung pagitan ng space namin. Yan, yung sako ng bigas na yan. Bali, grocery sa kanya, sa akin yung bigasan. Ito nga pala. Yan yung tindera niya. Bantayan dyan sa kabila. Ito nga pala yung mga bihon. Dinamihan niya dahil maraming magpapansit ngayong nalalapit na Christmas at bagong taon. Dapat marami kayong mga stock niyan. Kung saan ngayong mga fast moving na mga items, yun ang itinda nyo ngayong nalalapit na Pasko at bagong taon para mabilis yung pasok ng kita. Bali, 3 na pala yung pwesto ng kuya ko na grocery yung negosyo niya. Sa next video pala na gagawin ko ay
ipapakita ko sa inyo yung setup ng bago niyang pwesto doon sa Honda Bay. Sa December 18 na pala yung opening niya. Titingnan natin yung mga stock niya doon. Tapos yung iba-vlog ko rin kung magkano yung ginastos niya sa pagpapatayo ng building ng grocery niya. Maliit lang rin naman yung ginawa niyang building. Hindi rin sabing malaki. Para may idea kayo kung magkano yung gagastusin kapag magpapatayo kayo ng mga ganito mga building sa grocery. Huwag kayong magpatayo muna ng sobrang laki. Dapat sakto lang sa budget nyo. Hanggang dito na lang pala yung video ko mga kanegosyo. Sana ay may napulot kayong tips sa aking video.